Magandang hapon, may kaparugtong tayo, 4:20 ng hapon. Ay bago tayo magtrabaho ng ibang trabaho na aktuwal na trabaho natin, ay tini-take advantage ko lang po ito yung nangyari na botohan sa Supreme Court. Sa 15 Supreme Court po members and justices ay 5 diyan bumoto pabor kay Bato sa usapin na TRO. At siyam ang hindi bumoto na para bigyan siya ng TRO. At yung isa ay abstain. Anong ibig sabihin nito? Pag-usapan natin mamaya kung anong ibig sabihin nito. In the meantime, ay mag-play muna tayo ng ating favorite song. Benly Comador, maraming salamat. Kahit na ayaw mo sa opinion ko, salamat pa rin ako. Dito ka lagi nakikinig. Ayan. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Durugin ang sindikato sa korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. So, ngayon, itong pag-usapan natin, magbibigay pa rin ako ng isa pang musika natin. Alfredo Hecale, ibigay ko muna itong kantang ito kasi maubusan tayo ng oras. Ito sa isa kay Brian Rodriguez. Salamat, Brian, sa yung kantang ito. Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran ni numan ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siyang nariyan. Kapag may bayaran, siya ang hadlang. Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan. Hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Kakapin ang naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Totoo kasing tirador, totoo kasing tirador. Hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisip-sip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod
Okay, alright. Alright. Dito na tayo ngayon sa ating pag-usapan ang tinatawag na ang kapalaran ni Bato. Bato sa langit, ang tamaan, wag magalit. Si Pipi ay nagalit. Okay, ito ngayon po yung pinakabalita na mainit sa lahat kahit na kani-kanina mga isang oras a while ago ay nagpalabas ng kalatas. Hindi naman, wala pang full report. Sabi ng Supreme Court, i-upload nila sa platform ng Supreme Court website ang full order nila sa May 25, 2026. So May 25, tandaan nyo yan. Pero ngayon, meron silang paunang informasyon na nilabas na dininay nila yung hiling ni Bato na temporary restraining order at saka yung status quo anti-order. Ano yung temporary restraining order? Yan po yung hinihingi ni Bato na pansamantala pigilan ang pamahalaan ni si BBM na ipahuli si Bato. Ngayon, ang isa naman, ang hinihiling niya na status quo anti-order. Ibig sabihin, SQAO. Na ibig sabihin, ibabalik po sa panahon na hindi pa nagpalabas ng utos ang NBI na hulihin si Bato. At ganon din ang epekto sa TRO, tigil din. Para pumunta sila sa lugar na as if wala pang nailabas na warrant of arrest ang ICC. At bigyan ko kayo ng edukasyon ng ang pinaglalaban ngayon doon sa Supreme Court patungkol kay Bato ay una, nagpipetition siya na ideklara na bawal sa batas yung at hindi may papatupad yung ICC na warrant of arrest na nilabas laban sa kanya. At ang katwiran niya na hingin bawal dahil walang jurisdiction ang ICC laban sa kanya. So iyan ang positioning. So ano ba talaga ang labanan? May jurisdiction ba ang Pilipinas magpapatupad ng mandamiento de arresto na nilabas ng ICC International Criminal Court o wala? Yan ang tanong. Siyempre, argumento niya at argumento ko rin ay wala na pong kapangyarihan, hindi po pwede ipapatupad ang warrant of arrest. May jurisdiction ang ICC gagawa ng kanilang kaso, magpalabas ng warrant, pero wala pong jurisdiction na pipilitin ang Pilipinas na ipapatupad nila yung warrant of arrest. Dahil hindi na po kasapi ng ICC o ng Rome Statute ang Pilipinas. So, noong isang araw, kahapon, kagabi, na-vlog ko na rin po na nung ginawa yung Republic Act 9851 ay nakalagay din doon po yung mga binabanggit ng mga senador na sumali sa debate. Pero bago ang lahat, nais ko lang gagamitin na ang ginagamit ngayon ng gobyerno ni BBM na arestuhin si Bato, ang ginagamit nilang dahilan ay kahit hindi na member ng ICC ang Pilipinas, ay ginagamit daw niya yung Republic Act 9851 kung saan sa Section 17 ng batas na yan ay nagsasabi ganito. Ang Pilipinas ay may kapangyarihan na lumitis at maghatol sa mga ganitong akusado ng mga crimes against humanity, genocide, at war crimes. Laban sa, number 1, sa isang tao akusado na nakagawa ng ining krimen na ito laban sa Pilipino. Number 2, kung ang tao na yan, kahit hindi man siya Pilipino o hindi nakatira sa
hindi man Pilipino, kung saan man siya dapat ang residence niya, ay pwede siyang kakasuhan sa Pilipinas kung naandito siya sa Pilipinas. Number 3, kung ang biktima niya ay Pilipino, kahit sino pa siya, pwedeng kakasuhan sa kasong ito. At kung iyan, may jurisdiction ng Pilipinas. Ngayon, nilagay ng batas sa Regional Trial Court ang kapangyarihan sa paglilitis at paghusga sa mga kasong ito. Next, ang kasunod sa paragraph na yan, sa section 17 na yan, naglalagay, sakasakali, may ibang bansa o ibang tribunal na naglilitis na nag-iimbestiga ng kasong gusto sana gagawin at obligado sana ang Pilipinas na kakasuhan o di ka imbestigahan, ay pwedeng magpariwara, magpaubaya na lang ang Pilipinas sa ibang bansa o sa international na tribunal. Pero yung sinasabi pagpaubaya ay choice ng Philippine government yun. Pwedeng idiretsuhin ng Philippine government. Walang magagawa ang ibang bansa o ang ibang tribunal. Pero sa oras na magdidesisyon ang pamahalaan natin na hindi na magkakaso, ay pwede rin yan. Meron din silang choice o pagpipilian. Pwedeng hindi, pwedeng gawin, pwedeng hindi gawin. Pwede nilang isuko ang akusado na kinakasuhan sana nila at ang suspect. Pag sinabi suspect, may kaso na sa Pilipinas. In other words, pag-usapan natin yung bago hinuli si Duterte at saka si Bato, may kaso ba si Duterte at si Bato sa Pilipinas? With all due respect, hanggang ngayon po walang kaso. So kung walang kaso si Duterte at saka si Bato, hindi mo sila matatawag na accused sa Pilipinas sapagkat wala pa namang kasong sinampa sa korte. Ang isang tao ay matawag mo lamang na accused kung may sinampa ng kaso sa criminal court. Okay? Baliwalag yan. So ngayon, pwede ba silang tawaging suspect? Matatawag ka lamang po na suspect kung may sinampa na kaso sa piskalya. O, suspect ka na. Pero kung walang kaso sinampa sa suspect, hanggang person of interest ka lang. Okay? So ngayon, pag naisampa na halimbawa sa piskalya, o di kaya nahuli pala sa ibang kaso, o sa kaso mang ito, si Digong at si Bato, pwede nilang isuko sa DINHEG kung gusto nila. Ibig sabihin sa International Criminal Court. Ang nakalagay po na lingwahe, may instead, ibig sabihin ng instead, pwede nating gawin na isurrender o extradite ang suspect o ang akusado sa ibang bansa o di kaya sa tribunal sang-ayon sa extradition laws at saka treaties. O ngayon, dito nagkagulo-gulo. Ang gusto mangyari nitong gobyerno ni BBM, kahit alam nila walang kaso dito sa Pilipinas, ay gusto nilang hulihin at saka itapon doon. Ganon kabastos at ganon kabubo ang si BBM at mga tao niya, mga abogado niya. Kahit yung kanilang Solicitor General, napakabubo mo talaga, Darlene Berberabe. At ito pa, gusto ko lang i-call out si Senator Gordon. Senator Gordon, huwag ka naman manghugas kamay para kang si Poncio Pilato rito eh. Sasabihin mo ngayon na pwedeng arestuhin si Bato. Graduate ka pa naman ng College of Law ng UP. Ba't ganun naman sinasabi mo? Sinasabi ko po na nanghugas ka ng kamay sapagkat noong May 12, 2009 to be exact, ay nag-introduce si Senator Juan Miguel Zubiri ng amyenda para sa iyong panukalang batas. Noon kasi panukalang batas pa lang ni
ano yan, marami sila nagpanukala, si Jinggoy, si Gordon, si Miguel Zubiri, pero ang pinaka-principal author dyan na nakipagdebate ay si Gordon. Para gagawing batas ang tinatawag natin ngayon na Republic Act 9851. Noong May 12, 2009, second to the last na petsa yan bago magiging final ang pinag-uusapan nilang gagawing batas. At nagpasok ng amyenda sa second reading si Miguel Zubiri na gusto niya ipasok yung proviso na nagsasabi na kung ayaw ng Pilipinas, kakasuhan sa Pilipinas ang kung sino man ang may kaso ng genocide, crime against humanity, tsaka war crimes, ay pwedeng isuko, isurrender or extradite sa ibang bansa kung saan may kaso o di kaya sa tribunal na kung saan may kaso. Pero sang-ayon sa tinatawag na isang phrase, extradition laws and treaties. Dito na kayo nakalukulo ko. Tinanong si ang makulit dyan yung buhay pa si Senator Pong Biason. Si Senator Rodolfo Biason. Ano ba ito? Kasi ang concern ni Enrile, tsaka ni Biason, tsaka ni Loren Ligarda, at yung iba pa nagtanong si Nini Pimentel, siya pang senador nun, ang concern nila, ayaw nila na isuko ang mga tao na nahuli sa Pilipinas. Nahuli pinagtingnan natin nahuli, hindi pa nahuli. Sapagkat ay mababastos ang soberenya ng Pilipinas. Yan ang concern ni Senator Pong Biason. Sana sumalangit mo, Senator Biason. So ngayon, sinagot sila ni De Gordon na siyang major sponsor na hindi po magiging Pilipinas pa rin ang pinaka-prime authority sa pagproseso ko anong proseso sa pag-aresto. Kahit hindi, ang sinasabi doon, hindi naman tayo member ng ICC. Sabi niya, gusto ko may pasa ito kahit hindi na member, kahit hindi pa mai-forward ni Gloria Macapagal Arroyo na presidente noon, ang Rome Statute, kung hindi man niya mai-forward sa Senado, ay at least mayroon na tayong batas na ganito. Inaprubahan nga rin ni Gloria yan yung Republic Act 9851. So, sang-ayon sa sinabi ni Gordon, hindi pwedeng isuko ang kahit sinong Pilipino sa ibang bansa o sa ICC kung hindi pa kasapi ang Pilipinas ng ICC. Kasi sa panahon na yun, ang ginawang batas na yan, ay hindi pa member ang Pilipinas. Okay? So, sang-ayon yan, ibig sabihin, ang tama ay hindi mo pwedeng aristuhin si Bato na gamit lamang ang ICC warrant of arrest. Ngayon, may nagsabi, denied naman TRO Okay. Denied nga TRO dahil sa majority ng mga member ng Supreme Court ay naniniwala na hindi pa napapanahon. Kasi para palabas ng TRO, kailangan sa tingin ng mga justices ay talagang grabe na emergency na talaga. Kaya na dapat pigilan. Ang problema, tumakbo si Bato. Kaya yung ibang siyam na judge, bubuto sana pabor sa kanya yun. Kung hindi na siya tumakbo. Sa totoo lang, opinion ko lang naman yan. Pero yan na po ang nakikita ko sang-ayon po sa aking karanasan bilang trial lawyer. Hindi ayoko magmamebang pero napakarami kong pinanalong kaso base sa aking pagdadala, pagbibitbit, nakabase ang panalo ko sa aking sabi na ko skill sa pagko-cross-exam sa mga testigo na kalaban. So ngayon, dahil dyan, at least mayroon pa ring 5 na mga justices ang naniniwala na dapat magkaroon ng TRO. So ano ngayon ang sitwasyon? Well, kung ako tanongin nyo, malaking panalo na ni Bato yan. Na kahit sumibat pa siya, ay may 5 pa rin bumuto pabor sa kanya. Pero ang pinakamaganda dyan ay, yan na po ang assurance na
pag nagdesisyon na ang Supreme Court, sigurado ako na panalo siya. Anyway, sana kung hindi man lang siya umalis, sigurado ako panalo siya dyan sa TRO na yan. Dyan lang ang aking masasabi ngayon. At nais ko lang di i-call out si Dick Gordon. Huwag ka naman maghugas sa kamay para kang si Poncio Pilato. So, kinu-call out ka rin ng ibang mga justices, si Carpio, si Adolfo Ascuna, sino pa? Yung mga nagpakunwaring legal expert ko no, luminary, si Dean Mel Santa Maria. Yung isa pa, si Domingo Cayusa. Nakakahiya po kayo. Sino pa? Si Darlene Berberabi na OSG. Mali po kayo lahat. Ikaw din, Jesus Palsis. Kakahiya ka sa QP. Ganun lang mga salita nyo. Nabibisto kasi ang talino nyo sa inyong sinasabi. O ganun din si Dino De Leon. Buti na lang ay si Dino De Leon ay tumahimik na. Buti naman, hindi na sasalita na si Barry Gutierrez. So, para hindi naman mapapahiya ang UP sa inyo. Ako, gumraduate ako sa PLM, Pamantasan sa likod ng Manila City Hall, College of Law. Scholar ako doon. So anyway, take one po ako. Magkasabay po kami ni Sara Duterte nag-bar exam noong 2005. At ang top notcher namin noon, sana mababa lang grado eh. Na 87 si De Benicia. So anyway, ang hirap kasi ng aming bar exam sa panahon na yun. Sobrang hirap. At pinaka-longest bar examinations yun. Bakit po longest? Kasi normally po, 20 questions lang ang binibigay kada bar exam. Alam mo ba sa amin, ilan? Ang question nun, constitutional law first. Civil law, sa hapon, political law. Hindi. Sa hapon ay labor law. Na kasunod na civil law. Naku, hindi bumababa sa 60 questions. Sinusulat kamay ko pa yan. Namin sa notebook na binigay ng Supreme Court. Pero I'm proud of myself that I will now say, kahit 67 questions, hindi ko po naubos ang aking notebook. 20 leaves na naubos ko. Papunta pa lang, hindi pa papabalik. Kasi sa exam, pag naubos mo papunta, pwede kang sumulat pabalik. Yan ang bar examination notebook. So anyway, gumagamit lang ako ng 3-sentence rule dun sa aking pagsasagot. So anyway, hindi naman importante yan. Nabanggit ko lang. Para lang ninyong malaman na may authority ako magsalita patungkol po sa usapin legal na ito. At siyempre, marami dyan nagsasabi sa akin, ina-ad hominem din ako, pinipersonal. Disbar ka na bakit wala ka ng karapatan? Hindi po. Doctor of Jurisprudence po ako, at kahit disbar ako, ang na-disbar sa akin, tinanggalan ng ako lisensya na mag-practice sa korte. Pero hindi po natatanggal ng disbarment ang utak ko bilang abogado. Ganun lamang po masasabi ko. So with this, I'm congratulating Bato and attorney Israelito Torion for a big and good result of the fight that you have. Ang hirap po manalo sa TRO sa Supreme Court. Kung ako naman, ang record ko, marami na kong napanalong TRO sa Supreme Court. Pero, sinasabi ko lang sa inyo, mahirap yan. For every 1,000 petitions na ipapile, mabuti na yan may 10 o may 20 na igagrant na TRO. Ganon po kahirap sa Supreme Court. Hindi po yan kagaya ng Regional Trial Court o ng Municipal Trial Court o ng Court of Appeals. Medyo mahirap na rin Court of Appeals. Pero medyo maluwag yan kumpara sa Supreme Court. Kaya, nung nakaraan, siguro 2 months ago, ay nanalo ako sa Supreme Court sa buto na 8-7. 8 ang bumuto pabor sa akin, 7 ang bumuto ng kontra. Sa usapin na pinaglalaban ko na dapat ang prescription period sa cyber libel is only 1 year.
So anyway, after having said this, mas maganda na lang i-congratulate ko muna si Bato. Bato, I suggest, it's up to you. Kung magsusuko ka, sumuko ka lang doon sa Senado at wala namang gagalaw sa'yo. Pero delikado baka patayin ka. Kasi dahil sa putukan na yon, natakot siya. Alam mo kung hindi lang siya umalis doon sa Senate, wala namang mag-aresto sa kanya eh. At kung hindi lang siya umalis, nailabas na po yung TRO laban para sa kanya pabor sana. So with that, magandang umaga po at tayo babalik. May ako na pa mga topic natin. Siguro impeachment na lang pag-usapan natin. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang hapon. Siguro magbati lang muna ako dito ha. O si Baston Pabianas, masisisi mo ba si Batoy ang utos ng hari ay hindi mababali? Tama ka. Si Isaias Reyes, dapat specific TRO yung Bato only. Dapat hindi muna biktima in favor of the accused. Well, i-discarte ni Attorney Torion niya na abogado niya. So, undefeated si Hunvic sa paghuli ng mga criminals. Wala pa naman napahuli. Pinapahuli sa kanya si Bantag. Hindi pa nahuli hanggang ngayon. Kasi Aquino, tama po, denied TRO. Opo, denied po. Pero maganda naman ang resulta. 5 justice ang bumuto pabor sa TRO. 9 ang hindi pabor. At 1 ang abstain sa gitna. Sabihin lang mo na manhunt on the way. Ay, hindi naman siguro mag-manhunt yan. Polencio Rosete, good day po Dr. Toto. D. Blue Meds, Boss Tots, napahop. Opo, napahop yan. Mag-motion for reconsideration lang sila. Myra Duma, Sir, ano ba pwede? Next month din ba ito? Pwede siya mag-motion for reconsideration para naman i-point out palakasin pa niyang argumento. Eva Tagaro, hoping and praying for Bato. D. Blue Meds, ikaw, pilas score grado mo sa bar exam to? Ay, magtatanong kayo, wag na lang. Kasi baka sabihin na mayabang ako. Ami Aguila, alam mo, unethical kasi sa mga abogado magbanggit ng kanyang score sa bar exam. Lalo na kung mataas, lalo na kung mababa, ay, di ba si Miriam Santiago, hindi ka nagbabanggit, pero 76 ang grado niya. Ami Aguila, kung di siya umalis, malamang nasa dihig. Tama, pwede rin sabihin, maximum factor, wala talagang kwentang justices ngayon. Tinakot yung iba dyan, natakot naman. Raymond Ribocas, o ano to, talo naman ng mga, hindi pa po yun, TRO pa lang yun, Raymond Ribocas. Kaya huwag ka pa pakabubo. Ang pinaglalaban din yung final na decision. So Grace Laure, marami na panalo na kaso, pero disbar naman. Hindi naman, wala namang lohika na sinasabi mo, Grace Laure. Ben Reclamador, denied pa ng TRO, bakit hindi pwede hulihin? Ay, nasa kanila yun kung gusto na hulihin. Crazy Brook, hi Dr. Coase. Bot, mga upaw, sabi naman, galit sa akin. Upaw kasi kalbo sa Tagalog. Dominador Nova, may susunod pa yan dahil wala pang decision sa Supreme Court. Yes, ang decision naman kay Digong naman. Ben Reclamador, si Soljen merong master degree sa Harvard. Kahit anong pang master mo. That the reality of life, Ben Reclamador, sa mga linyada ng mga abogado, hindi nagmamatter kung nagmamasters ka. Wala yun. Hindi yan. Pare-pare lang utak namin. RDTV, anong nangyari sa Supreme Court? Bakit pati yung Supreme Court ay pumapanig? Hindi naman. Wala pang desisyon. Ang boto po sa 15 na member ng Supreme Court, siyam ang TRO lang naman pinag-usapan eh. Siyam ang ayaw mag-TRO si Bato, 5 ang gusto mag-TRO si Bato, at 1 yung neutral. Si Roel Rosario, nabasura po ba ang hiling ni Sino Bato? O siya, nabasura po. Pero ang boto, may 5 namang justice bumoto pabor kay Bato. Ben Reclamador, Marilyn Bundok, salamat po ni Doto, kausin sa lahat. Duterte forever. Zipzap, good luck. BBM will kick him out and send him to ICC. That remains to be seen. Bendalo na din ba ang ICC? Hindi naman. I do believe hindi. Grace Laurio, nandito naman si Toto na baliktarin dati galit. Ay, iba po yung galit ko noon. Ang galit ko na kasandal sa
dapat sana, siyempre dapat dito sasagutin niya yung kanyang kaso. Ang problema po ay nilalabag naman nila ni Bongbong tsaka kinakampihan ng mga kakamping yung pag-aresto na walang warrant of arrest. Yan ang ayaw na ayaw ko. Yan. Josberry Gala Lobon, Percy Lapid left the group. Wala akong problema kung left the group. He left the earth. Kaibigan ko yun, huwag nyo na pansinin yun. Si Ben Bantag na naman dapat tulihin dun. Anong kinalaman kahit na minumura ni Percy Lapid si Duterte, hindi po si Duterte ang pumatay kay Percy Lapid. Mas malamang po na si Bantag, sigurado ako. Pero ang tanong lang, sino sa likod ni Bantag? Yan lang po. Elmer Villanueva, kung sumahin, mabuti, hindi mabigyan senator, hindi kinikilala na mga isi ang warrant ng ICC. Alam mo, sa totoo lang, na hirap ang ating Supreme Court kung i-grant nila ang petition ni Bato. Bakit po? Kasi mapipilitan ng Supreme Court na babanggain ang International Criminal Court sa decision. So, Annabel Ventura, good PM, Dr. Toto. Ang ganda naman ng sounds mo. O nga, sana managot ang lahat ng buhaya sa gobyerno. Numbahar, shout out. Green, Wish, do you have a clone so that I can have you here speak? I'm now live. Walang TRO nilabas dahil hindi na kailangan. Dahil na, paano pa i-TRO? Wala naman siya, hindi naman siya pwedeng arestuin. Nagtatago naman. Greed knows no bounds. Grieve, maayos pa ba ang batas ng Pilipinas? Okay. Tapos okay. Ayan magandang hapon po sa inyong lahat. Babalik po tayo. Siguro ipatugtog ko muna yung isang kanto. Isang music natin. Bago tayo lumabas. Kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na Gawa naman ni Gab Adalia ito. isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tataya para sa inang bayan. Toto Kausing, Toto Kausing, tirador, kaibigan ng lahat, tagapagtanggol ng mga naaapi, kakampi ng mamamayan, laban sa mga tiwaling tao sa lipunan. Todo mirador, walang sinisino, mabuting kaibigan, mahirap na kaaway, walang takot, isigaw ang katotohanan. Buhay niya ay tataya para sa Bakit Sara Marimba? Ano ko yan? Sige. Sa gulo ng Ano araw, ko yan? ikaw ang matibay. Tahimik lang, pero laging may saysay. Ayaw ko yan. Hindi ka nagyayabang, pero alam ng lahat. Okay. Tirador. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Wait. Sa bawat usapan, Okay para bago tayo may lumabas, bigat ang pagbigyan ko lang dala. ng poko. Gusto Sa isang music. bawat Sa Pilipinas, kilala ang tindi. Hindi kayang bayaran nino man ang kanyang prinsipyo. Kapag may inapi, siya ang nariyan. Kapag may bayaran, siya
Hindi siya tiklop sa pananakot ng iilan, hindi siya alila ng sino mang mayaman. Kung ang kapangyarihan nila ay inaabuso, hinahawi niya yan mano-mano. Kapag ang taong bayan ang nasasakal, siya ang unang sumusugot, tumatagal. Hindi perang sukatan ng halaga, kundi kung sino ang lumalaban para sa masa. Kasing tirador, kasing tirador, kakapi ng naaapi, kalaban ng sakim na mandarambong. Kasing tirador, kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Mga magnanakaw sa pondo ng bayan, nanginginig kapag siya ang nandyan. Bawat piso, bawat sentimo, kailangang sagutin sa mata ng tao. Walang ngiti para sa mandarambong walang pwesto, para sa sumisipsip kapag ang hustisya ang pinag-uusapan. Siya ang bantay sa gitna ng laban. Kung may nilulunod ang kasinungalingan, siya ang boses na hindi tatahimik. Sa bawat galaw ng mapagsamantala may salubong na paninindigan niya. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, hindi kayang bilhin ang puso niyang matibay. Hindi lahat ng malakas ay tama, hindi lahat ng tahimik ay duwag. Kapag ang bayan ang pinagkakaitan, siya ang unang humaharap. Kasing tirador, kasing tirador, kakampi ng naaapi, kalaban ng sakit na buwaya. Kasing tirador, kasing tirador, sa taong bayan nagkatayo, hanggang dulo ang paninindigan. Like, share, subscribe. Thank you. Pasensya na kayo, magulong ng papo ko. Please subscribe, like, and share.